So yun, 2025 NBA Playoffs first round is in the books at isa sa mga nasa Boracay na ay ang Los Angeles Lakers. So ang tanong ngayon what's next for them? Ikutan natin to, mabilis lang. Talo! sorry. Actually, hindi naasahan ang maagang pagkalaglag ng LA sa playoffs sa team na binubuo nila LeBron, Austin Reeves na may kasama na nga yung Luka Doncic laban sa mas bata at struggling team ng Timberwolves. Struggling kasi kung titignan, mas nakakatakot sa papel ang last year roster ng Timberwolves kasama si Karl Anthony Towns kesa ngayon pinalitan siya ni Julius Randle at kitang-kita yan sa win-lose record nila this year at pwesto nila sa standings. In fact, maging sa mga odds at prediction ng analyst, lahat sinasabing yamado ang Lakers sa series na to. Pero yun nga, tinalo ng Timberwolves ng Lakers sa isang gentleman sweep 4-1. Oo, naka-move on ka na ba? At ngayon, ang malaking tanong what's next for them para sa isang rest back next season? Ako, sa tingin ko, unahin muna nilang i-secure na magstay si Luka long term since siya naman ang tinuturo nila maging pundasyon ng prangkisa sa mga susunod na taon. I'm sure hindi gugustuhin ng Lakers front office na ang pagkawala ni Anthony Davis ay magiging 1.5 taon lang ni Luka sa team bilang kapalit. Di ba? Next, of course, kailangan pa din nila ang presensya ni LeBron James. I don't care kung mag-a-average pa si LeBron ng 25 points per game next season o tuluyan na siyang talunin ng father time. Kailangan pa din nila i-keep to kahit maging ala Draymond Green na lang ang role nito sa team. Malaking bagay pa din to sa kahit anong aspeto. Points, rebounds, assists, basketball IQ, locker room presence, o kahit sa business side. Lahat yan I'm sure kaya pa i-provide ng isang LeBron James kahit this year is turning 41 years old. Tibay ng lolo mo! At next, legit center. Sakit na ng Lakers to, Anthony Davis era pa lang. Nahirapan na silang lampasan ng Nikola Jokic-led team na Denver Nuggets dahil sa size at wala silang maipangtapat kay Joker. Lalo na ngayon sa team na may Gobert at Nasrid sa team. Remember, tinalo nila Luka with Dallas ang Timberwolves last year 4-1 din. Kahit may 3 towers ang Wolves with Gobert, Nasrid, and Towns. Bakit? Dahil sagana sa bigs ang Mavs with Lively and Gafford. Ngayon, si Jackson Hayes lang ang center ng Lakers, hindi pa ginamit. Di matik. Oo, dilag-dilag. May mga possible options sila per trade like Miles Turner, Daniel Gafford, Nick Claxton, Jalen Duren, Clint Capella, Jonas Valanciunas, Nasrid, Walker Kessler, o kahit si Jaren Jackson Jr. kung magagawa ng paraan ni Pelinka. Tapos pag may center na, small ball ulit. Huwag nyo ulit gamitin. Pero huwag natin kalimutan na hindi nang maluwang cap space ng team lalo na at expiring contract na din si Austin Reeves. And speaking of Austin Reeves, isa pa ito sa kailangan nilang ayusin for next season. Kailangan nilang mapapirma ng extension si Reeves dahil sa 2026-2027 season player option na lang siya. Meaning may chance na umalis siya ng team o lumipat sa makakapagbigay sa kanya ng mas malaking kontrata nang walang makukuhang kapalit ng Lakers. So, asahan na natin na kung hindi mapapapirma ng Lakers ng extension si Reeves sa susunod na season, most likely, ititrade na nila to kaysa mawala lang sa susunod na off-season na walang kapalit. Sa mga role players naman, malamang minor moves lang naman ang gagawin dito. Pero kailangan pa rin nila ma-secure na ma-retain ang mga reliable role players like Dorian Finney-Smith, Rui Hachimura, Gabe Vincent at Jared Vanderbilt. And as of recording, sa current roster ng team, unrestricted free agent na sila Jackson Hayes, Alex Len at Markieff Morris. Habang player options sila LeBron James at DFS. Club options naman sila Jordan Goodwin at Shake Milton. So ang natitirang under contract players ay sila Austin Reeves, Luka Doncic at Rui Hachimura. So yun, para sa akin, ang sure na gagawin nila sa tingin ko ay malamang papirmahin si Luka ng long term. Ang aabang na lang natin ay kung ikikip ba nila ang current big 3 nila at kumuha na lang ng average center. O ititrade nila si Austin Reeves para mas makakuha ng mas quality at reliable center. Let's see. Here I come. Ikaw, ano sa tingin mo? Ano ang dapat gawin ng Lakers kung ikaw ang GM? Sino sa tingin mo ang dapat palitan? Idagdag? I-extend? O i-retain? Pag-usapan natin yan sa comment section. Paki-like and follow na din kung gusto mo pa ng mga walang kakwenta-kwentang content. Kung ayaw mo, bahala ka. Okay?
Okay? Thanks. Bye.